Patay po ang isang magsasaka sa Pangasinan dahil sa atake sa puso na hinihinalang dulot ng mainit na panahon. Mga kapuso, iingat po tayo ha. Mas titindi pa raw kasi ang init sa mga susunod na linggo. Sabi po ng Pag-asa. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Wala nang buhay ang lalaking ito na makita sa gitna ng maisan sa Malasiki, Pangasinan itong Lunes. Ang 65 anyos sa magsasaka, atake sa puso ay kinamatay batay sa death certificate. Hinala ng kanyang pamilya. Nangyari ito dahil sa matinding init. Naghalo-halo na yun. Yung nervyos niya, yung usok, yung init ng araw, yung init ng apoy, tsaka yung pagod niya. Sa Bacolod City, sa labasan ng classroom ng kaklase, ang ilang estudyante para mapreskuhan. Pinayagan din silang hindi muna mag-uniform. Danger level ang heat index sa Rojas City sa Capiz at Dumangas, Iloilo. Ganon din sa Dagupan City sa Pangasinan at Tuguegarao City sa Cagayan. Delikado yan at posible magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede rin mauwi sa heat stroke. Ang alinsaang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ayon sa Pag-asa, sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Ayon sa National Irrigation Office doon, ginagawa na ng paraan para hindi tuluyang masira ang 250 hektaryang palayan. Ayon sa NDRMC, may 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Sa Pangasinan, apektado hindi lang ang mga magsasaka ng palay, kundi pati ilang gulay gaya ng okra. Pagka mainit ang panahon kasi sir, imbis na maganda yung maganda yung paglaki, naapektuhan, naninilaw, tsaka yung puno tumitigas. Natutuyo rin ang ilang palaisdaan, kaya apektado ang paglaki ng mga bangus. Sa pilitan na nag-ani ang ilan para hindi malugi. Ang National Irrigation Administration, nanindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.